Magandang araw! Ituloy natin ang ating pag-aaral sa Filipino 9 para sa unang markahan. Simulan natin. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na nais naming matutuhan ninyo ngayong linggong ito. Una, nabubuo ang kritikal na paghusga sa karakterisasyon ng mga tauhan at sa epekto nito sa pagiging masining ng akda batay sa napakinggang mga pahayag. Pangalawa, na ilalapat sa sarili bilang isang Asyano ang pangunahing kaisipan ng dulang binasa. So, ibig sabihin, dula ang ating pag-uusapan ngayong linggo. Pangatlo, na ipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang nababago ang estruktura nito. At ang pang-apat, nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Ang ganda ng mga dapat nating matutunan ngayon, no? Ipagpatuloy natin. Para sa linggong ito, ang ating pag-uusapan ay ang panitikan o ang dula na pinamagatang Tio Simon at kapag naisahan ako ng Diyos, mga dula mula sa Pilipinas. At syempre, para sa grammar, pag-uusapan natin ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. At ang uri ng teksto na babasahin natin ay tekstong nagsasalaysay. Ano ba ang dula? Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin ng ilan sa mga uri ng akdang pampanitikan. Nagsimula tayo doon sa tinatawag nating maikling kwento, kung naaalala ninyo, na mayroong iisang suliranin o kakintalan, ang sabi nga natin. At sumunod doon ay pinag-usapan natin ang isang nobela o ang isang libot isang gabi na nahahati sa mga kabanata at syempre marami siyang mga suliranin sa loob ng kwento. Natalakay na din natin yung tula. Yung tula na ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang ang punong kahoy. Diba? Ang tula, maaaring meron siyang sukat, maaaring meron siyang tugma. At isa pang uri ng panitikan na tinalakay natin ay ang tinatawag nating sanaysay, na kung saan doon ipinahahayag natin ang ating sariling opinyon, kuro-kuro, saloobin, ideya, karanasan tungkol sa isang paksa. Ngayong linggo, ang ating pagtutuunan ng pansin ay siyempre ang tinatawag nating dula, isa ring uri ng akdang pampanitikan. Ang dula ay isang paglalarawan ng buhay na ginaganap saan pa kundi sa tanghalan. Isinusulat ang dula para itanghal. So meron siyang script, meron siyang mga tauhan na siyang gaganap doon sa bawat karakter na nilikha ng may akda. So, ito ay parang panggagagad sa realidad. Kung napansin nyo, kung nakapanood na kayo ng dula, kung titignan nyo yung mga tauhan doon, yung mga gumaganap, parang eksaherada ang kanilang pagganap. Talagang todo bigay sa kanilang pagganap. Yan ang dula. Merong bahagi ang dula. Ano-anong mga yon? Una ay ang tinatawag nating yugto. Unang yugto, ikalawang yugto. Ito yung paghahati sa dula. Kung sa nobela, meron tayong tinatawag na kabanata, yung paghahati dun sa nobela, dito naman sa dula, meron tayong tinatawag na yugto. At syempre, meron tayong tanghalan o ang entablado kung saan ginagawa. Nagbabagong bihis ang tanghalan. Depende sa kung ano ang pangangailangan doon sa kwento. At syempre, ang tinatawag na tagpo, ang paglabas-masok ng mga tauhang gumaganap sa tanghalan. Ito pala yung tinatawag nating paghahati din doon sa dula. Marami tayong uri ng dula. Iba't ibang klase yan. Depende sa pagkakasulat ng may akda. Una ay ang tinatawag nating trahedya. Ang trahedya ay nagwawakas sa pagkasawi o pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. Malungkot pag nagwakas ang isang dulang trahedya. Ang ikalawa ay ang tinatawag nating komedya. Dito naman, baliktad.
Ang wakas niya ay kasiya-siya sa mga manonood dahil nagtatapos ng masaya sapagkat ang mga tauhan ay magkakasundo o magiging masaya ang tagpo doon sa dula. Ang ikatlo ay ang tinatawag na melodrama. Maaring ito ay magwakas sa kasiyasiya rin ang wakas nito bagamat may mga bahagi doon sa dula na malungkot. Pero sa bandang huli, magwawakas ito. Kombinasyon siya ng malungkot na bahagi at nagwawakas siya ng masaya. Ang parsa naman na klase ng dula ay may layuning magpatawa. Okay? Nagpapatawa, parang komedya din siya. At ang huli ay ang tinatawag nating sainete. Ito ay pumapaksa sa mga karaniwang pag-uugali ng tao na ginagawang katawa-tawa. Yung parang karaniwang kilos ng mga tao ng tao and then ginagawa ugali ng tao at tapos ay ginagawa nilang katawa-tawa ang kwento. Yan ang ilan sa mga uri ng dula. Bakit natin pinag-usapan ang iba't ibang uri ng dula? Dahil ang akdang pampanitikan natin sa linggong ito ay isang dula, isang halimbawa ng dula na nagmula sa Pilipinas. At ito ay pinamagatang Tio Simon. Bago tayo pumunta doon sa Tio Simon, bago ko nyo basahin ang akdang Tio Simon, ay tignan muna natin yung ilan sa mga dapat nating maunawaan at na pwede nating uugnay doon sa kilos o ugali ng tauhan doon sa kwento. So pag-usapan muna natin ang ilang mga paniniwala dahil doon ay nagpakita ng isang paniniwala ang isang tauhan doon sa dulang babasahin natin. Okay, alam mo ba na ang Hinduismo ay isang nananaig na relihiyon ng subkontinenteng Indiano. Sa ibang mga pagsasanay at filosofiya, ang Hinduismo ay kinabibilangan ng isang malawak na spectrum ng mga batas at preskripsyong mga pang-araw-araw na moralidad, batay sa karma, dharma at iba pang mga norm ng lipunan. Ito ay isang relihiyon sa subkontinenteng Indiano. Okay? So, yan ang kanilang paniniwala. Naniniwala sila batay dun sa karma, dun sa dharma at iba pang pinaniniwalaan nila tungkol sa lipunan. Meron din tayong tinatawag na ito ang karamihan sa atin ay relihiyong kung tawagin ay Kristyanismo, isang relihiyong monoteísta na naniniwala sa iisang Diyos lamang na nakabatay sa buhay at paniniwalang mga katuruan ni Jesus na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na isang tagapagligtas at Mesiyas ng Judaismo. Okay, yun ang Christianity, Kristyanismo. Ang susunod ay ang tinatawag nating Shinto. Shinto ay ang katutubong relihiyon ng mga Hapon. And then, ang isa pa na relihiyon dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay ang Islam o ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Naniniwala ang mga tagasunod ng Islam na kilala bilang mga Muslim na ipinahayag ng Diyos na tinatawag na Allah ang kanyang banal na salita sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga maraming mga naunang propeta at si Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. Okay? So, at ang isa pa, meron din na yung wala talagang pinaniniwala ang Diyos, sila yung mga ateismo. Okay? Mga hindi naniniwala sa Diyos. Tignan natin bakit ba itong mga ito ay isinama natin dito sa ating talakayan. Meron bang karakter o tauhan doon sa dula ang merong isa sa ganitong paniniwala? Yan. Bago tayo pumunta doon sa teksto, doon sa dula, alamin natin yung ilang mga salita na pwedeng makita ninyo para mabigyan natin ng kahulugan. Para na sa ganun, pag binasa ninyo, ay mas lalong magiging madali ang pag-unawa nyo dito. Punan natin ang titikang kahon upang mabuo ang kahulugan ng mga parirala. Pagkatapos, gamitin ito sa pagbuo ng makabuluhang pangungusap. Ayan. Una, araw ng pangingilin. Makikita nyo iyan doon sa dula. Kaya bigyan natin ng kahulugan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ibig sabihin ng araw ng pangingilin, araw ng pagsamba. Sa mga Katoliko, Kristiyano, pwedeng linggo yan. Sa iba, pwedeng Sabado yan. Depende. Ang araw ng pagsamba ay sinasagawa tuwing araw ng linggo. Pangalawa,
Namatay na hindi nakapagpa-Jesus. Ayan yung mga clue. Ayan. Ano kaya ang ibig sabihin ng namatay na hindi nakapagpa-Jesus? May idea? Tignan natin. Ang ibig sabihin nito ay nabendisyonan. Nabendisyonan. Ang ama niya ay namatay na hindi man lamang nabendisyonan ng pari. Yan. Yan ang ibig sabihin ng namatay na hindi nakapagpa-Jesus. Susunod, sumakabilang buhay na. Napakadali. Pero kung minsan kahit na madali lang ay hindi natin makuha dahil hindi ginamit yung pinakamadaling termino o salita. So, anong ibig sabihin ng sumakabilang buhay? Ang ibig sabihin nito ay namatay. Namatay ang bata dahil sa nagsagasaan siya ng truck. Pang-apat, naulinigan kung may itinututol siya. Pag ikaw ay may itinututol, pag naulinigan mo, anong ibig sabihin nito? Ito ay narinig. Narinig ko ang panalangin niya para sa aming pamilya. Naulinigan. Susunod ay ang matibay at mataos na pananalig. Matibay na mataos na pananalig. Ang ibig sabihin nito ay marubdob. Marubdob ang kanyang paniniwala. Ibig sabihin, matibay at mataos. At ang pang-anim ay kailangan ng pananalig. Ibang salita na pwedeng gamitin kapag sinabi natin ang pananalig ay pananampalataya. Ang batang babae ay may matatag na pananampalataya o pananalig sa Diyos. Sa inyong pagbabasa sa dula, nais kong gawin yung gabay ang mga tanong sa ibaba upang lalo niyong maunawaan ang dulang Tiyong Simon. Ang unang tanong ay, ano ang malaking impluwensya ng pangunahing tauhan kay Boy? Patunayan niyo ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang pangyayari doon sa dula, doon sa kwento. Pangalawa, bakit naisipan ni Tio Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan? Anong dahilan ni Tio Simon? Bakit nahikayat siya na sumama doon sa simbahan? Pangatlo, anong damdamin ng namayani sa hipag ni Tio Simon sa pagbabalik loob niya sa Diyos? Dito parang nakikita natin na medyo parang lumayo ang loob ni Tio Simon sa Diyos. Kung ikaw ang hipag ni Tio Simon, ganun din ba ang iyong mararamdaman? Ipaliwanag. Pang-apat, bakit kailangang magkaroon ng matibay na pananalig sa Diyos ang isang tao? Ito, gusto ko manggaling mismo sa inyo, ano ang inyong palagay? Ano ang opinion nyo dun sa tanong na iyon? At ang panglima ay, kapanipaniwala ba ang mga pangyayaring inilahad sa dula? Makatotohanan ba sila? Tukuyin nyo yung mga pangyayaring makatotohanan at syempre yung mga pangyayaring hindi makatotohanan. Yung mga sagot nyo, isulat nyo muna sa inyong notebook para doon nyo ilagay. So, habang nagbabasa kayo, tinitignan nyo yung tanong and then sinasagutan nyo sa inyong notebook. Okay, bigyan natin. Nabanggit ang salitang ito doon sa kwento, ang salitang ateista. Ano ba ang ibig sabihin ng ateista? Sa inyong learning activity sheets, ang instruction dyan ay magsulat kayo sa mga pana ng mga ideya. So, bibigyan na natin ng sagot yung mga pana. Okay? Kung saan nakaturo. Ano ba ang pwede nating idikit na salita sa salitang ateista? Una, ito daw ay nagmula sa salitang Griego na atheos, na ang ibig sabihin din, ito sila ay hindi naniniwala sa Diyos o naniniwala sila na walang Diyos. Nabanggit natin doon sa mga relihiyon na tinalakay natin kanina, yung ateismo. Okay? And then, naniniwala na hindi ang Diyos ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Yun ang pinaniniwalaan ng isang ateista. Sino ba sa tauhan natin doon sa Tio Simon ang parang ganito daw? Okay? Kaya natin nabanggit ang salitang ateista. Yan. Pagkatapos mong basahin yung akda, syempre, sa pagbabasa mo, parang meron kang natuklasan, meron kang naramdaman, meron ba nagbago? Okay? Sagutin din ito sa inyong notebook. Ano ang iyong nadama? Nakaramdam ka ba ng lungkot? Nakaramdam ka ba ng tuwa? Bakit? Anong naramdaman mo nung nabasa mo ang dulang Tio Simon? Maaring sa una, pwedeng nakaramdam ka ng lungkot, sa huli nakaramdam ka ng tuwa, or baliktad. Ikaw, kung anong naramdaman mo habang binabasa mo ang dula.
Susunod, ano ang binago nito sa iyong pag-uugali? Meron ba? Meron bang nagbago sa ugali mo? Doon sa mga pangyayari, doon sa mga tauhan, meron bang naituro sa iyo kaya nakapagpabago sa iyo? Naging mas malapit at matatag ba ang pananampalataya mo sa Diyos? O hindi? At ang ikatlo ay, ibabahagi mo ba sa iba na basahin din ang dulang ito? Bakit? Sagutin mo lang, oo po kasi, hindi po kasi. Okay, ano yung dahilan mo kung bakit nais o hindi mo nais ibahagi ang dulang ito sa ibang tao? Isulat din ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno o notebook. Okay. Puna ng grafikong pantulong ng mga katangian ng bawat tauhan mula sa dulang nabasa. Ano ba yung pwede nating ilagay na katangian? Base dun sa ating, nung binasa natin, base dun sa ating pagkakakilala dun sa mga tauhan, anong pwede nating katangian na idikit sa kanila? Tingnan natin, no? May kapansanan. Si Tio Simon. Isa daw siyang ateista. Nagbago dahil sa isang pangyayari pero siya pa rin ay hinahangaan ni Boy. Tignan natin kung tama habang binabasa nyo kung ganito din ba yung katangiang nakita ninyo kay Tio Simon nung binabasa ninyo or nung after nyo mabasa ang dulang Tio Simon. Si Boy, anong pwede natin idikit sa kanya? Sino siya? Siya'y pamangkin ni Tio Simon, 7 taong gulang, at siya'y humahanga sa kanyang amain na si Tio Simon. At ang ina, asawa ng kapatid ni Tio Simon, isang relihiyosa. So sila yung mga pangunahing tauhan dito sa kwento ko dun sa dulang pinamagatang Tio Simon. Para naman sa wika, sa grammar, meron tayong mga ekspresyon na ginagamit kapag tayo nagpapahayag ng katotohanan o opinyon. Dapat alam natin kung paano mapag-iba ang dalawa, kung ito ba o ang sinasabi ng binabasa natin ay may katotohanan o opinyon lamang. Mahalagang kasanayan sa pagsasalita o pagsulat ang paggamit ng mga wastong pahayag na nagpapakita ng katotohanan o ng opinyon. Ito yung mga halimbawang ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng katotohanan. Una, ayon sa mga pag-aaral. Ayan, meron ng pag-aaral na involved. So, ibig sabihin, maaring i-consider ito na isang katotohanan kasi merong pinagbabatayan. Pangalawa, alinsunod sa tuntunin o batas. Pangatlo, gaya ng ipinakita ng mga datos. Merong datos na ipinapakita kaya naman meron tong pagkamakatotohanan. Ang pang-apat, ipinakikita ng pananaliksik na merong pananaliksik na ginawa, kaya naman napatotohanan, kaya maaari mong gamitin na pahayag sa pagpapahayag mo ng katotohanan. And then, 5, ang batay sa. Meron ng pinagbabatayan, merong pinagmumulang datos. Sa ikalawa naman ay meron tayong mga halimbawang ekspresyon nagpapahayag lamang ng opinyon. Kung yung una, meron ng katotohanan, yung pangalawa, opinyon lamang. Ano yung mga pwedeng gamitin? Una, ito yung mga pansarili mo lang na pananaw, ideya na nais mong ibahagi. Ang unang pwedeng gamitin ay ang sa aking palagay. Okay? Ito yung nanggaling lamang sa'yo. Pangalawa, sa sarili kong pananaw. Yon ay, again, opinion din. Para sa akin, naniniwala akong sa tingin ko. Ito yung mga expression na tinalakay din natin noong nakaraang video na nagsasabing para maipahayag mo ang iyong opinion sa isang paksa, gamitin mo ang 5 ito or gumamit ka ng mga pahayag na ito. Meron ding ito pa yung mga halimbawa na ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Tignan natin dito sa halimbawa. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, umaasa siyang magkakaroon na ng bakuna laban sa sakit na coronavirus sa mga unang buwan ng taong 2021. So, nagpapahayag ba ito ng katotohanan? Ayan, yung ginamit niya yung ayon kay. Okay? Ang pinagbatayan or pinagmulan ay ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, batay sa inilabas na datos ng Department of Health ngayong Lunes, nakapagtala ang Pilipinas ng 2,009 na paggaling mula sa sakit na coronavirus disease 2019, COVID-19 nitong Hulyo 12. Ayan, may pinagbabatayang datos. Kaya ito ay nagpapahayag ng katotohanan. Susunod, ito naman,
Ito naman yung mga halimbawa ng nagpapahayag ng opinyon. Una, sa aking palagay, matatapos din lahat ang suliranin ng ating bansa. Ito ay sa kanyang palagay. Ito ay kanyang opinyon. Pangalawa, naniniwala akong pag nagsumikap tayo, maaabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. Ayan, galing din sa kanya, naniniwala siya. And then pangatlo, sa tingin ko, darating din ang tamang panahon at mamahalin niya ako tulad ng pamamahal ko sa kanya. Ang cheesy, no? Sa tingin ko. Yun ay sa tingin mo lamang. So, tingnan natin, no? Parang yung opinion galing sa'yo. Okay? Madalas, galing lamang sa'yo, pero walang mga datos, walang mga hindi mo mapagtitibay. Okay? Kailangan merong magpapatibay, merong mga datos, impormasyon patungkol dito. Ito ay mga pahayag o ekspresyon na ginagamit sa pagbibigay ng opinion. Ayan. Ito yung gusto kong gawin ninyo sa linggong ito. Isusulat nyo ito sa isang buong papel. Gamit ang mga ekspresyong iyong natutuhan, so kanina na-discuss natin yung ekspresyon na nagpapahayag ng opinion and then nagpapahayag ng katotohanan, magsalaysay ka ngayon ng sarili mong karanasan o karanasan ng iba na may kaugnayan sa salitang, walang biluhaba, sa salitang, ito, bilugan ko siya, pagbabagong buhay. Isalaysay kung anong nangyari o pagkakataon ng nagtulak sa iyo o sa iba na magbagong buhay. Ulitin natin, kailangan ay makasulat ka ng makapagsalaysay ka ng isang pangyayari o pagkakataon na nagtulak sa iyo o dun sa tao na magbagong buhay. Siyempre, gagamitan mo iyon ng mga ekspresyong iyong natutuhan. Yung mga ekspresyong nagpapahayag ng opinyon at ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Yan, isa na lang ang gagawin nyo sa linggong ito, ang inyong ipapasa. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa susunod na video. Maraming salamat. Paalam!